Natapos ang nakaraang episode sa wagwagan ng magkapatid na Choi. Kaya para mabitin ng konti nilipat ang eksena sa ating bida na patuloy pa rin hinahanap ang talaan na malapit sa kanyang lugar. Kaya naman ginamit na nito ang magic sense para mapadali ang kanyang paghahanap. Hindi naman nagtagal ay nahanap na ng ating bida ang lugar kung saan nakatago ang hinahanap niyang talaan. Dito nga habang tuwang-tuwa ang ating bida na nakahanap ito ng isang talaan. Bigla naman itong nakaramdam ng kakaibang presensya na malapit lang sa kanyang lugar kaya mabilis niya itong nilingon para sipatin kung ano ang masamang aura na nararamdaman niya. Hindi naman din naglaon ay bumulwak sa gitna ng kagubatan ang dalawang aura na nagsasabunutan. Makikita naman na hindi kalayuan ang lugar kung saan nagaganap ang balagbagan. Kaya madali nitong natukoy ang presensya ni Aaron at ang masamang aura na kinakalaban ng dalaga. Matapos ang pagbulwak ng aura sa gitna ng kagubatan, lumipat agad ang eksena kay Aaron na nakikipagbambuhan ng espada sa kanyang ulupong na kapatid. Habang si Jane Ulupong ay mababakas na sa kanyang itsura na nahihirapan na itong makipagpalitan ng atake sa dalagita. Nang makakita ng magandang pagkakataon ang dalaga, mabilis nitong nilagyan ng magic ang kanyang espada na tinawag natin na Meralco. At mabilis nitong inihampas ang espada sa kanyang ulupong na kuya. Matapos ang mabagsik na atake ng dalaga, naramdaman ng ulupong ang epekto ng kuryente. Naisip nito na parang nahulugan siya ng napigtas na wire sa poste ng kuryente. Dahil matapos umumpog ang espada niya sa espada ni Aaron ay hanggang ngayon nadarama pa rin ng kanyang katawan ang kuryenteng nilagay ng dalagita sa kanyang espada. Dito nga ay napatanong ito kay Aaron kung anong klaseng kahayupan ang ginawa nitong pagsasanay sa Valhalla na nagdulot dito para lumakas sa maikling panahon. Hindi naman sinagot ng dalaga ang katanungan ng kanyang ulupong na kuya. At sa halip na sagutin ang tanong ay sinabi nito na sumuko na lang ang ulupong para di na ito makaranas ng masalimuot na panggugulpi sa kanya. May halong angas naman ang ngiti ni Jane Ulupong nang marinig niya ang sinabi ng kanyang nakakabatang kapatid. Kasabay ang mabilis na pagsugod kay Aaron. Sinasabi nito na mangmang ang dalaga sa pag-aakala na hahayaan niyang manalo ang anak sa labas na hindi karapat-dapat pamunuan ang kanilang pamilya. Naghanda naman agad ang dalaga sa parating na ulupong kasabay ang paglalagay ng mas malakas na magic sa kanyang espada. Habang bumubulusok ang ulupong na sumusugod sa kanya, iniisip naman ng dalaga ang tinuro sa kanya ni Johyo. Sinasabi niya sa kanyang isipan na kailangang pihitin ang espada paangat. At matagumpay naman niyang napaangat ang espada, kasabay din ang pagtalsik ng dalawang kamay ni Jane Ulupong. Nang makita na ng dalaga ang pagkakataon, mabilis niyang pinihit ang espada kasunod ang paghigpit sa hawakan ng espada. At mabilis niyang sinundot ang bituka ni Ulupong na makikita natin ang katulad ng atake na ginagawa ng ating bida tuwing gusto nitong bigyan ng mahimbing na tulog ang kanyang nakakalaban. Sa lakas naman ng pagkakadunggol sa kanyang bituka, makikita ang dinulot ng atake kay Jane Ulupong dahil sa mga nagtalsikan laway at kanin na lumabas sa kanyang bibig. Matapos din maglabasan ang kung ano-ano sa kanyang bunganga. Agad humandusay sa kalupaan ang katawan lupa ni Jane Ulupong. Habang winawasiwas ang espada, sinasabi ng dalaga na hindi naman niya pinuruhan ng sobra ang ulupong. Dagdag pa nito na isang beses lang siya magkakaroon ng pagkakataon na mabigyan ng solid na atake si Ulupong dahil alam niya ang kakayahan nito pagdating sa pagdepensa. Matapos niyang mapagmasdan ang nakahandusay na basura, naisip na niyang puntahan ang nasabing espada para mapagtagumpayan na niya ang test ng pamilya. Bigla naman napahinto ang dalaga dahil sa umaalingaw-ngaw na boses ng Ulupong. Na sinasabi nito na nag-aakala ba ang anak sa labas na tapos na ang laban. Makikita naman ang lumalabas sa kanyang katawan ang maitim na aura. Kumilos naman agad si Aaron para maghanda sa round 2 ng kanilang laban. Habang nakahanda na ang dalaga, patuloy lang ang Ulupong sa pagsasalita at sinabi nito na ipapalasap nito sa dalaga ang totoong kapangyarihan. Dahil ang katulad ni Aaron na hindi nabigyan ng blessing ng totoong constellation ay walang laban sa katulad niya na nabigyan na ng kontrata. Kaya natatawa na lang siya sa nakikitang pag-unlad ng dalaga sa pakikipaglaban dahil sa huli ay mamamatay din ito at magiging pataba na lang sa lupa. Napagtanto naman ng dalaga ang umaapaw na maitim na aura na galing sa masamang constellation. Kaya natanong niya ito kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay na pakikiisa sa masamang constellation.
Nasabi naman ni Ulupong na hindi na dapat pang malaman ng dalaga. Matapos nitong magsalita biglaan na itong sumugod sa harapan ni Aaron. Nang makita ng dalaga ang mabilis na paglitaw ni Ulupong sa kanyang harapan. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga at mabilisan na niya itong hiniwa. Pero dahil sa nilabas ni Ulupong na kapangyarihan kaya naman bumilis ang kilos nito at walang kalatoy-latoy lang niyang iniwasan ang ginawang atake ng dalaga sa kanya. Dahil na din sa sobrang gulat nang madali lang naiwasan ni Ulupong ang kanyang atake kaya naman hindi na nakagalaw pa ang dalaga. Kaya naman direktang tumama sa kanyang sikmura ang binitawang malakas na atake ni Ulupong. Matapos tamaan si Aaron agad itong bumulagta sa lupa at makikita natin ang dugo na lumalabas sa kanyang sikmura na dulot ng atake ni Jane Ulupong. Maangas naman naglalakad papalapit sa dalaga ang mayabang na Ulupong. Habang naglalakad sinasabi nito na mas mabuti pang wag nang tumayo pa ang dalaga dahil sa isang maling kilos nito ay agad na niya itong hahatiin sa 8. Napatingin naman ang dalaga sa kanyang natamong sugat sa ginawang atake ni Ulupong sa kanya at nakita niya ang malaking hiwa sa kanyang sikmura. Habang iniinda ni Aaron ang sakit ng kanyang sugat. Sinasabi naman ng kanyang Ulupong na kuya na kung hindi nagagalaw si Aaron hindi na niya muna ito ipapadala kay San Pedro. Tinanong naman ni Aaron kung ang sinasabi ba ni Ulupong sa kanya na kontrata sa isang constellation ay ang kapangyarihan niya na ginagamit ngayon. Hindi naman agad sumagot ang Ulupong kaya habang namumutla at nakatingin sa kanyang nakakatandang kapatid. Naalala niya ang 3 pinakamasasamang grupo na deboto sa masamang constellation. Kaya naman muli niya itong tinanong kung kailan siya nagsimulang sumali sa masamang grupo at kailan ito nabiyayaan ng kontrata sa masamang constellation. Ngiting aso naman na pinaliwanag ni Ulupong sa naguguluhan na dalaga. Simula nang siya ay ginawang attack leader sa guild na hawak ng pamilya. Doon siya nagsimula na humiling sa constellation ng kanilang grupo na bigyan siya ng kontrata. At simula nang binigyan siya nito ng kontrata kaya sinamba na niya ang kanilang constellation na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Nasabi naman ni Aaron kung sapat na ba ang binigay na kapangyarihan para ipagpalit nito ang maayos nitong pamumuhay sa kanilang pamilya. Paliwanag pa ng dalaga na hindi katulad sa kanya na hindi nabigyan ng maayos na trato sa kanilang pamilya. Pero kahit na ganon ang nangyari hindi niya naisip na sumali sa masasamang grupo para maghangad ng kapangyarihan. Para naman maintindihan ng dalaga ang lahat. Kaya nagkwento ito na hindi niya ninais na sumali sa guild ng kanilang pamilya pero napilitan siya dahil sa utos ng kanilang ama na pamunuan niya ang attack force ng basurang guild. At sa edad na 12 may nakilala siyang nilalang nakasapi sa grupo ng tinatawag na mga deboto. Noon ding araw na nagkita sila ay direkta siya nitong in-invite sa kanilang grupo. Sinasabi sa kanya ng nilalang na nakikita nito sa kanyang kalooban ang kagustuhan na pumeslang ng mga tao. Dahil nakita ng nilalang ang pinakapangarap niya sa buhay at sinabi sa kanya na ang katulad niya na uhaw sa dugo ang nababagay sa kanilang grupo. Kaya agad na siyang sumali sa grupo ng deboto dahil ang layunin ng kanilang grupo ay ang pagpaslang ng tao. Nalubos niyang gustong gawin at hinahanap-hanap ng kanyang katawan ang pakiramdam sa tuwing nakakapatay siya. At ang huling pagsubok sa kanya para mapatunayan ang kanyang katapatan sa grupo ang ialay ang banal na espada. Kaya kung hindi na tumuloy pa ang dalaga hindi na sana aabot pa sa ganito. Dahil ito na din ang pangalawang test ng pamilya kaya ito na din ang kanyang huling pagkakataon na makuha ang espada. Nagtataka naman na natanong ng dalaga kung bakit nasabi nito na ang test ay pangalawa na. Dahil ang pagkakaalam niya ay ito palang ang unang test ng pagpili ng susunod na mamumuno sa kanilang angkan. Sinabi naman ng Ulupong na kung hindi niya maalala ang unang test ay ipapaalala niya. 10 taon na ang nakalipas nang ganapin ang unang test ng pamilya. Kasali ang kanyang nakakatandang kapatid na si Choi Ajun. Dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang ate kaya hindi din ito natuloy na makilahok sa unang test ng pamilya. Dahil bago pa man magsimula ang test pinaslang na niya si Choi Ajun. Dahil sa sinabi ni Ulupong na iintindihan na ni Aaron ang totoong dahilan sa pagkawala ng kanyang ate. Kaya naman napagtanto na ng dalaga na papatayin din siya dahil sinabi na nito sa kanya ang lahat ng sikretong lihim ng Ulupong. Matapos aminin ang ginawang pagpaslang sa ate ni Aaron. Nagpatuloy naman ang Ulupong sa kanyang pagkikwento. Na kahit napaslang na niya ang ate ni Aaron ay hindi pa rin siya nakapasa sa ginawang test.
Dahil kahit anong gawin niya hindi niya nagawang mahanap ang banal na espada. Kaya naman kahit na gusto na niyang ipadala si Aaron sa kabilang mundo. Nagtiis muna siya para hintayin ang pagkakataon na mahanap na nito ang banal na espada bago niya ito ipadala sa kabilang buhay. Pero dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na pumatay ng tao kaya naman naghanda na ito para pugutan ng ulo si Aaron. Nasambit pa nito na huwag nang isipin ang nangyari sa kanyang ate dahil magkikita na sila sa kabilang buhay kaya doon na sila magkwentuhan sa oras na magkita na sila. Nang matapos itong magsalita, agad na din niyang pinakawalan ang kanyang atake na patungo sa leeg ng dalaga. Habang si Aaron ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa kaya pumikit na lang at naghintay sa kanyang kamatayan. Bago pa man tumama ang espada, maririnig ang malakas na tunog ng nag-umpugan na bakal. Mababakas naman sa ulupong ang labis na pagkagulat nang makita niya ang pagdating ng tagapagligtas ni Aaron. At ito nga ay wala nang iba kundi ang ating bida. Matapos nitong maramdaman na nasa delikadong sitwasyon ang dalaga kaya naman nagkukumahog itong nagtungo kung nasan ang dalaga. Kaya naman parang kabuti itong sumulpot para iligtas ito sa panganib. Agad naman nagsalita ang ating bida at tinanong nito si Ulupong, na kung ano ba ang pumasok sa isip nito para patayin ang sarili niyang kapatid. Sinabi naman ni Ulupong na kung ayaw nitong madamay mas mabuti pa na umalis na lang ito para matapos na niya ang kailangan niyang gawin. Dahil sa sinabi nito kaya mas naintindihan ni Jo-hyuk na ang tanging gusto ng Ulupong sa kanyang harapan ay paslangin si Aaron. Kaya sinabi na ng binata na hindi niya nahahayaan pang makalapit kay Aaron si Jin Ulupong. Gamit ang isang kamay sinuwag niya ang espada nito papalayo sa leeg ni Aaron. Dahil sa lakas ng pagsuwag sa espada ni Ulupong kaya naman mabilis na lumipad ang katawan nito na humambalos sa nananahimik na puno ng mangga. Akala ni Aaron ay nananaginip lang siya nang makita ang binata sa kanyang harapan. Pero sa malutong na tunog ng paghampas ng katawan ni Ulupong sa puno kaya nagising ang diwa ng dalaga. At agad nitong tinawag ang pangalan ng ating bida para tanungin kung paano siya nakapunta sa lugar kung nasaan siya. Hindi naman sumagot ang binata sa naging tanong ni Aaron sa kanya. Dahil mas inuna ng ating bida na tignan muna ang kalagayan ng dalaga kung nasa masamang kondisyon ito dahil sa tinamong pinsala. Nang matapos masigurado na nasa mabuti pang kalagayan ang dalaga, naisip ni Jo-hyuk na mabuti na lang ay nagkataon na nasa lugar din siya kung nasan ang dalaga kaya naman nailigtas niya ito. Sinagot naman niya ang katanungan sa kanya ni Aaron. Sinabi nito na nagpunta siya sa lugar dahil meron siyang gagawin na nagkataon naman na malapit sa lugar kung nasaan siya. Dagdag pa nito na manatili lang siya sa kanyang pwesto at gamutin ang kanyang sugat gamit ang magic. Napangiti naman ang dalaga dahil madalas na pinapakita ng binata na wala itong pakialam sa ibang tao. Pero sa nakita niya sa ginawang pagliligtas sa kanya, nakumpirma niya na may halaga siya sa ating bida kaya naman palihim itong kinilig matapos na maisip na mahalaga siya kay Jo-hyuk. Matapos ang maharap na eksena ng dalawa, sumingit naman sa eksena ang isang ulupong at sinasabi nito na bakit palaging pumapapel ang bida sa kanilang magkapatid. Matapos niyang magsalita ay galit itong sumugod sa ating bida. Habang sumusugod siya, mabilis niyang nilagyan ng malakas na magic ang kanyang espada para siguraduhin na babaon sa muka ng ating bida sa oras na tumama ang kanyang atake. Masyado naman mabagal sa paningin ng ating bida ang ginawang pag-atake ng ulupong. Kaya parang wala lang na iniwasan niya ang atake nito. Hindi naman makapaniwala si Jin Ulupong na napakadali lang naiwasan ng binata ang kanyang panggulat na atake. Matapos na makailag sa atake, sinabi ni Jo-hyuk na ipapakita nito ang tamang paraan ng pag-asinta na siguradong tatama ng malutong sa kanyang muka. Na agad naman din makikita ang kumakaripas na atake ng binata patungo sa muka ng ulupong. Sa sobrang bilis ng atake wala na itong nagawa kundi salubungin ng kanyang muka ang malutong na atake ng ating bida. Sobrang halata naman ang sarap na binigay na atake ng binata dahil sa lumabas na dugo sa bibig ni Ulupong. Hindi pa man natatapos ang lumilipad na katawan nito. May ibibigay na naman ang ating bida na siguradong magbibigay ng ginhawa sa katawan lupa niya. Hindi naman nagtagal ay sumalampak na sa bituka niya ang atake ng ating bida. Na makikita ang katamtamang paglubog ng kalupaan na nagpapahiwatig na magiginhawaan ang katawan ng nakatanggap ng atake. Matapos niyang malasap ang ginawang atake ng ating bida makikita na napanganga ito sa sarap.
Nakatingin naman ang binata para siguraduhin kung nakontento na ang ulupong sa pinukol niyang atake sa muka at bituka nito. Dahil sa wala ng senyales ng pagkilos sa basurang nakahilata sa lupa. Agad na tinignan ng binata si Aaron para tanungin ito kung okay na siya at kung makakalakad na ito. Sinabi naman ni Aaron na okay na siya pero hindi niya sigurado kung kaya niya nang maglakad. Matapos ang usapan ng dalawa, bahagyang nagulat ang ating bida na muli na naman itong naramdaman ang masamang aura sa katawan ng ulupong. Kaya mabilis niya itong tinignan at bumungad kay Johyuk ang nakahandusay na katawan lupa ng ulupong na muli na naman nagkamalay matapos itong mabalagbag ng ating bida. Dahil sa malakas na kapangyarihan na lumalabas sa katawan ni ulupong. Kaya pati si Borche na nasa loob ng banal na sandata ay nabahala at sinabi kay Johyuk na nanggagaling sa espada ang masamang kapangyarihan. Sinagot naman ng binata ang kanyang constellation na nararamdaman niya din. Nang makabangon ang ulupong, una agad lumabas sa kanyang bibig na bastardo si Johyuk. Sinasabi pa nito na isa lamang hamak na first year ng Valhalla ang binatilyo. At mabilis na naman itong sumugod habang sinisigaw na isa siyang leader ng attack force ng kanilang guild. Kaya wag mangarap ang binata na matatalo siya nito. Matapos pakawalan ang pinakamalakas niyang atake. Wala na naman kalatoy-latoy na sinangga ng ating bida ang atake na gamit lang ang kanyang isang kamay. Hindi naman na makapaniwala pa ang ulupong na sinangga lang ang pinakawalan niyang atake. Kahit nilagyan niya ng madaming magic ay hindi pa rin umubra sa binata. Habang naguguluhan ang walang utak na ulupong, nakahanda na ang ating bida na ipatikim sa kanya ang nakakamatay niyang kamao. Sinabi naman ni Johyuk na tikman ni ulupong ang attack force ng kanyang kamao. Dahil bilib sa kanyang sarili ang ulupong kaya naman hindi na nito iniwasan ang bumubulusok na kamao ng ating bida at pakitang gilas niyang sinalag gamit ang kanyang braso. Kaya ang resulta ay halos malumpo ang kaliwang braso nito dahil sa sakit na kanyang nadarama matapos niyang salagin ang malademonyong suntok ni Johyuk. Dahil nilasap niya ang kamao ng ating bida at nagulat siya sa lakas ng suntok ng binata. Kaya napapaisip tuloy si ulupong kung totoo bang 17 taong gulang lang ang kanyang kaharap. Pero nang mapagtanto niya na sobrang lakas talaga ni Johyuk at alam na niya na wala na siyang pag-asa pang manalo. Kaya naman naisip na niya na gamitin ang huling alas na meron siya. Na agad naman itong dinukot sa kanyang baluti ang isang bato na may kulay lila. Mayabang niyang sinasabi na ang batong hawak niya ay may kakayahan na magpalabas ng constellation. Matapos magsalita ang ulupong, agad na nitong sinagpang ang kulay lila na bato. Nang kanya na itong matapos lapain. Nagsimula nang tumawa si ulupong kasunod ang paglabas ng nagwawalang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa sobrang lakas ng lumalabas na kapangyarihan kaya naman yumenig sa buong lugar na umabot pa hanggang sa tahanan ng pamilyang Choi. Matapos ang nangyaring paglindol, napansin naman ng isang reporter ang lumalabas na masamang kapangyarihan na nagmumula sa gitna ng kagubatan. Nakita din ng ama ni Aaron ang lumalabas na malakas na kapangyarihan na nagmumula sa kagubatan. Tinatanong nito kung galing ba sa magic sword ang masamang kapangyarihan na kanyang nakikita sa malayo. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan nito kahit nasa malayo siya nararamdaman niya ang malakas na presensya ng magic. At ang pinanggagalingan ng masamang kapangyarihan ay ang lokasyon kung nasaan din ang banal na espada ng kanilang pamilya. Kahit may tradisyon sa kanilang pamilya na bawal pang himasukan ang nangyayaring test. Hindi niya maaring pabayaan na makuha ng masamang nilalang ang kanilang banal na espada. Bumalik naman ang eksena kung saan ay walang pakialam ang ating bida sa ginawa ni ulupong. Tanong pa nito kung natapos na ba ang ginawa niyang kalokohan. Mababakas na naman ang kayab-angan ni ulupong at nakangiti nitong sinabi kay Johyuk na wala talagang alam ang mangmang na katulad niya. Habang may lumalabas na imahe sa likod ni ulupong. Pinapaliwanag niya sa binata na ang ginawa niya ay pagtawag sa isang Class A na constellation. Nakasama sa kanyang kontrata ang kakayahan na mapatawag ito. At sa oras na makalabas ang kanyang constellation ay hudyat na din ang kamatayan para sa binata. Hindi naman din nagtagal lumabas na ang itsurang dragon na constellation ni ulupong. At nasabi nito na natutuwa siya dahil sa tagal ng panahon ngayon na lang ulit siya nakalabas sa space ng relic. Matapos na matuwa ang dragon, agad na itong nagpakitang gilas at ginamit ang kanyang mata para sukatin ang lakas ng kanilang kalaban.
Nang makita ng dragon ang umaapaw na lakas sa ating bida. Halos lumuwa ang kanyang mata sa sobrang gulat sa kanyang nakita. Pero naisip niya na baka nagkamali lang ang kanyang mata dahil sa tagal ng panahon na hindi niya nagamit ang kanyang mata. Para masigurado na maayos niyang magamit ang kanyang mata. Kaya panandalian itong pumikit. At nang imulat ang kanyang mata natukoy niya ang malademonyong aura na lumalabas sa katawan ng ating bida. Kaya naman kinilabutan ang butiki sa sobrang takot sa kanyang nakikita. Dahil sa takot kusa nang tumulo ang kanyang uhog at lumabas ang malamunggong pawis sa kanyang muka. Nagtataka naman si Ulupong nang makita ang takot sa itsura ng kanyang constellation. Habang nagmamadaling tumakas ang constellation niya nag-iwan ito ng maikling mensahe na tinatanggihan ang patawag sa kanya at kinakansela na niya ang kontrata sa Ulupong. Mababakas naman ang kalungkutan sa muka ni Ulupong matapos itong iwan sa ere ng kanyang constellation. At mas nalungkot pa ito nang mabasa niya ang kasunod na mensahe. Na binabawi na ng dragon ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tatakas na ito. Agad naman tinignan ng Ulupong ang lumisa na butiki at dahil malayo na ito kaya hindi na niya ito minura. Natanong naman ni Johyuk kung tapos na ang palabas na ginagawa nila. Dahil kung tapos na, ibibigay na niya ang pinakamagandang balato na makakaibsan ng kalungkutan ni Ulupong. Dahil may busilak na puso ang ating bida kaya naman hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at agad nang pinakawalan ang kanyang atake na siguradong makakapag-alis sa kalungkutan ng Ulupong. Makikita naman natin ang masayang itsura ni Ulupong habang lumalabas ang dugo sa kanyang bunganga. Matapos matanggap ang magandang balato na binigay ng ating bida. Nagmamadaling sumalampak sa kalupaan ang katawan ng isang ulupong. Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.